Mga kapwa guro, mga panauhin, mga giling kong magsisipagtapos, ang kasalukuyang Presidente at Chief Executive Officer ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund, isang butihing ina, guro at abogado, Attorney Darlene Marie B. Berberando. Isang pambihirang karangalan ang maimbita upang magsalita sa pagtatapos ng Class 2012 ng UP CSSP. Ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong maging bahagi ng pagtatapos ng isang kabanata ng inyong buhay. Ako'y taos-pusong bumabati sa inyong nagsisipagtapos. Kayo ang mga bida ng pagdiriwang na ito at sa inyong pamilyang umalalay sa inyo upang makarating sa puntong ito. Kayo ang best supporting actors and actresses ng bida natin. At sa mga kontrabida sa inyong nilakbay upang marating ito, manigas kayo. Ito na ang simula. Natapos na ninyong pag-aralan ang mga dapat na matutunan para sumabak sa tunay na buhay. Sa tansya ko, masaya at malungkot ang inyong nadarama ngayon at sa susunod na mga araw. Masaya dahil, may degree ka na at sa uuwian mong probinsya, UP graduate ka, kung kaya may binatbat ka. Sa kabilang banda, may lungkot sa loob sapagkat, malaking problema. Kumbaga, tapos na ang practice, game na. Ang tanong, paano na? Pambihira, UP graduate. Ang karangalang yan ay bitbit mo habang buhay. Sa mga susunod na sandali, ipasyal ang inyong isip. Parang question and answer portion sa Little Miss Philippines. At ang tanong, ano ang gusto mong maging paglaki? Tulad ko, nangarap akong maging abogado. Sa pamilya namin sa Batangas, lumaki kami na doktor o abogado lamang ang tila inihayin sa amin ng aming mga magulang na pagpilian. Abogado ang pili ko, kung kaya philosophy ang aking kinuhang undergraduate degree. So, kumuha ako ng LAE, yun yung entrance exam sa law school, nagpa-interview sa panel ng UP Law, duguan yon, at pinalad na pumasa. Feeling bigatin ako noon. Kaso, mga 3 linggo pa lamang ako sa College of Law, hindi ko gaanong kursunada ang mag-Xerox araw-araw ng isang dangkal na readings para aralin sa gabi at kabahan at manlamig habang naghihintay sa aming law professor na balasahin ang aming class cards at bunutin kung sino ang maswerteng sasagot sa recitation. Sabi ko, sandali, honor naman ako sa philosophy. Pwede na sigurong tumigil doon ang paghihirap ko. Ayaw ko nang maghirap ulit. Kaya hayun, nag-leave of absence ako sa College of Law. Ang totoo nun, na-diskaril ang plano ko sa buhay. Ano na, habang ako ay nag-iisip kung paano magandang diskarte, nag-enroll ako sa Masters in Philosophy. Unang leksyon, magandang magbabad sa eskwela habang nag-iisip kung anong plano mo sa buhay. Maganda kasing paligiran ang sarili ng mga taong matatalino at may ambisyon sapagkat yan ay nakakahawa. At siguradong walang talo ang dagdag na degree o dagdag na karanasan. Sa bilis naman ng panahon, natapos ko ang masters habang nagtuturo. Hindi pa ako natatapos humiyaw sa saya. Ang tanong ko sa sarili ay, pagkatapos ng masteral thesis, what's next? Sa aking pagmumuni-muni, tinanong ko uli ang aking sarili, kwarta o kahon? At walang pasubaling kahon. Abogado pa rin ang gusto kong paglaki ko. Kung kaya't, nag-enroll ako ng pangalawang pagkakataon sa evening class
ng UP College of Law habang nagtuturo pa rin sa umaga sa UP Philosophy Department. Pangalawang leksyon, hindi bawal magkamali. Kapag nadapa, di bumangon. Ang mahalaga, makabalik sa laro. Huwag mawalan ng focus. Sumubok uli. Pagkatapos ng 5 taon, dagdag pa sa pagiging CSSP graduate, na pagtiyagaan ko at ako ay nagsikap na maging UP College of Law graduate. Pangatlong leksyon, kapag gusto mo, bunuin mo, paghirapan mo. Bawal ang mawalan ng loob dahil lang iniisip mong mahirap. Pag-iisip ng talunan yan, wala kang maaabot niyan. Bawal sa UP graduate ang mahina ang loob.